Para sa mga jowa nyo sa Pinas na excited na kayo, ito, para magiging lips naman pag uwi. 'Di ba? Para lalap na. So, ito yung Vaseline for lip care. And, hindi man lang nila in English version. Hanep! Yung English version lang nito kung mga magkano, yun lang yung nakalagay kung magkano ko binili. What's up mga kabayan? So dumating na yung order ko from Bacala. Nagpabakala kasi ako kasi naubusan na ako ng mga gamit, ng mga personal kong gamit. So dito, hindi ako libre. So ang ginagawa ko every 2 months, every 3 months, nagpapabakala ako ng mga gamit ko. Like for example, mamaya sabihin ko sa inyo. So yun na nga, naubusan ako. And since yung amo ko is napakaano, kung pwede na lang ipadaan na lang, 'di ba? Kasi mag-grocery din sila para makatipid din ako. Pero ang nangyari, lagi na lang sa online ako pinapa-order. Tapos nagbabayad pa ako ng delivery fee na 20 real. Hindi, 'di ba? Kasi sana yung 20 real, pwede pambili na 'yon ng mga biscuits, ng mga cookies. Pero wala eh. Kayaan na nga lang, at least nakabili. Lalo na kailangan ko ngayon kasi monthly buwan ng natin mga bebe. So, ayun, dumating na yung pinabakala ko. So, bubuksan na natin. So, ito na nga siya, mga kabayan. Ayan na siya. Oh, ayan oh. Ayan yung pinabakala namin. So, hindi ko alam saan ba ito galing. DRB. Galing DRB. So, bubuksan na natin kung ano ba ang nabili ko. Ito na. So, bubuksan na natin itong napamili ko na isang bakala. Ito siya. Bubuksan natin itong karton na to. So, ito na. Charang. Siyempre, napkin. Ito talaga yung pinakailangan ko. So, 50 pieces to. Good for 3 months lang to sa akin. Kasi medyo malakas yung ko eh. Napaka magastos talaga ng natin no. So, ito is FAM. So, dapat kasi always yung bibilin ko. Since wala nga. So, ito na lang. Since maramihan naman to. So, FAM. Ano pa ba? Charang. Shampoo. So, dapat Pantene. So, kasi walang Pantene. So, ito na lang. Good for 3 months din to. And, lotion. Para pumuti naman tayo at kuminis. Ito, sabon. Ito talaga ang sekreto ko kung bakit ganito yung kutis ko. So, sa mga nagtatanong dyan kung ano yung sekreto ko, lalo na yung mga friend ko na nandito, na tanong kung ano ba daw yung sekreto ko. Ito yung sabon ko talaga, Johnson, pang baby, char. Hindi ito pang baby, pang adult to. So, ito yung ginagamit kong sabon, yung Vitarage na pang Johnson. So, ito yung sekreto ko. Huwag na kayong magtanong dahil nag-secret reveal na ako. Bumili ako ng dalawa para medyo tumagal-tagal naman. Kasi bibili na naman ako sa 2 to 3 months. So, ayan. And, Vaseline. Para sa lips kong hindi nahalikan. Oh, ito good for kung sino man yung mga kabayan dyan na nagda-dry yung lips, ito na yung solusyon nyo. Ito yung for lips na Vaseline. Hindi yung malaki kasi yung malaki para sa yung mga dito. Yung nilalotion natin, di ba? Imbis na mag-lotion tayo, minsan Vaseline na lang. Pero para sa lips natin, na nire-reserve nyo para sa mga jowa nyo sa Pinas na excited na kayo, ito. Para magiging lips naman pag uwi. 'Di ba? Para lalap na. So ito yung Vaseline for lip care. And it's Rosy Lip for soft pink lips. So ito 'yon. Rosy Lips Debris Roses Vaseline Lip Care. So ito 'yon siya mga kabayan. Ayan oh. Next. Ayan. Alam niyo naman kung ano to, 'di ba? Gillette shave. So, bihira lang ako nag-shave. Sa kilikili. Nag-shave ako sa kilikili kasi yung mga alaga ko dito sa kilikili, minsan tumutubo na sila. So, kailangan ko nang tanggalin na naman kasi katulad ng iba, hindi tayo pinagkalooban ng mabangong kilikili kasi yung kilikili ko parang 7 dwarfs ata to. Ewan ko ba? Hindi ko na ililihim pero may something yung kilikili ko kaya kailangan ko pinapatay palagi yung buhok. So hindi ko na ikikilikili reveal dahil hindi maputi ang ating kilikili. So ito shave yung ginagamit ko. So matipid to. So binuksan ko na to. Pito. Hindi ko nga alam kung kung magkano to. Basta pito to siya kasi 5 plus 2.
Then, sabi ko na nga sa inyo, yung kilikili ko may 7 dwarfs. So, may naalagaan ako sa kilikili ko na kailangan pinapatay ko. So, ginagamit ko para maggamot talaga ito is at pinaka-effective na minsan nauubos ko. Kasi papalit-palit ako ng ng deodorant eh. Hindi kasi ako napiperme sa isa. Like for example, gumamit ako ng isang deodorant. Hindi ako magbabanggit ng product. Gumamit ako nun 2 to 3 times sa paggamit ko. Pag ginamit ko ulit for the 4th time, wala na. Ang impact ng pabango nun is mabaho na siya sa kilikili ko. Kaya yun, kaya nga may 7 dwarf yung kilikili ko. Siguro namamatay yung isa kasi hindi hiyang. So nangangamoy talaga siya. At yun na pinakaingatan ko kasi summer pa naman ngayon. So iniingatan ko talaga na huwag maamoy. Kahit naman may amoy sila, basta ako, wala akong amoy. So, ito yung pinaka-discovered ko na hiyang sa akin. Ito ang mom. Ito yung madalas kong binibili. Matagal ko na dito, ito yung binibili ko kasi okay na okay siya sa kilikili ko. Plus, siya, 48 hours antiperspirant. So, pag nagamit mo na siya, tapos saglit-saglit lang, hindi na siya magpapawis. So, okay siya. And, yun nga lang, di ba, sa mga deodorant is, kalaban din nila is yung mga white t-shirt. Kaya yung, kita nyo mga damit ko, nakita yung bra ko. Kita yung mga damit ko, wala nang mga sleeves. Kasi ginagawa ko, sa kagagamit ko ng mga ganito, nagkakaroon na ng, dumidikit. So, ginugunting ko na lang. Yun ang nangyari sa mga damit ko. So, nangyayari yan, tuwing winter na, ko na lang, pinatutagpit, doble-doble na lang kasi wala na talaga silang mga sleeves. So, yun. Yun lang yung nabakala ko. Napagkalaki-laki yung karton ko. Tingnan nyo. Ang laki ng karton ko, pero yun lang yung laman. And yung nabakala ko is worth of 100 plus real. 132 real lahat ng nabili ko. Hindi ko na i-convert kung magkano yun sa Pinas kasi sasakit lang yung puso ko doon. Ang importante, meron na akong mga gamit. Hindi na tayo babaho, kundi magiging mabango na tayo. Pero ingat-ingat din, baka mamaya, imbis na ma-impress si madam, ay na-impress din si babawa na nadagit mo na. So, mag-ingat pa rin. So, yun na. Importante, hindi tayo mangamoy. So, yun yung nabili ko sa allowance ko for this month. And ipapakita ko sa inyo yung resibo kasi yung resibo doon sumakit talaga ng ulo ko ng bonggang-bongga. As in, hindi talaga ako makarecover doon. Ipapakita ko sa inyo yung resibo ko. Anong meron sa resibo na hindi ako makamove on? So, ito. Ito na yung resibo, mga kabayan. Ang laki ng problema ko dito sa resibo ko kasi imbis na malalaman ko kung saan yung mga presyo nito, kung magkano at magkano yung VAT, yung bariba, hindi man lang nila in English version. Hanep! Yung English version lang nito kung mga magkano, yun lang yung nakalagay kung magkano ko binili, kung magkano yung presyo, magkano yung VAT. Ang problema pa dito sa taas, ito sa taas, hindi ko alam kung ano yan. Kung yan ba yung VAT, yun ba yung price, yan ba yung delivery fee. Ito. Ito yung pangalan ng mga product na binili ko. Di ba? Yung masakit na nga yung ulo mo. Ito pa yung binigay sa yung resibo. Paano ba? Paano ko babasahin to? Grabe talaga. So, ang ginagawa ko, hinuhula-hulaan ko na lang. Since merong naman nakalagay dito na mga 50. Ito, dito ko talaga na-discover. Dito ko na-discover yung mga product na pinamili ko kung magkano. Kumbaga patalasan lang ng isip yan. Sana man lang may makaisip man lang na i-translate ng English, di ba? Para sa ating mga foreigner, mga expats, hindi tayo nahihirapan sa mga ganitong sitwasyon. So, ang nabili ko lahat is 199 pala, hindi 132. 199 real plus 20 na delivery fee. So, wala tayong magagawa. For good for 2 months to 3 months yan. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo yung yung ginagawa ko ginagawa ko pag talaga hindi ako libre. Sinita talaga ako libre. Actually, mga kabayan, bihira lang talaga yung amo na nililibre ka sa mga personal needs mo. Kasi for sa contract ata, wala man talaga yan nakalagay. Kung meron man, i-comment nyo nga. Kasi parang wala. Ang nakalagay lang doon is yung accommodation, yung magiging kwarto mo.
yung sanitary, yung CR mo, yun lang. Pero yung mga personal needs, sa depende ata yun sa amo. Kasi yung amo ko, yung pagkain, libre. Tapos limited pa, di ba? So, ang nangyayari niyan, bumibili ako ng Indomie at saka cookies at saka kape. So, next batch na yon. Ngayon, binili ko muna is yung mga yung mga needed sa panligo, sa katawan. Tapos, yung mga pagkain, next na yun, ibang na naman yung bakala. So, para sa mga dyan, kuripot yung amo nila na yun na yung sinusukuan nila kasi nga limited lang yung pagkain tapos walang personal needs. Ako na yung magsasabi sa inyo na hindi lahat nagbibigay ng personal needs. Kumbaga para-paraan lang yan. Kaya nga, di ba, bago ka mag-flight, huwag ka maniniwala sa sabihin ng agency na ibibigay lahat ng amo mo. Uniform, totoo yun. Bibigyan ka ng damit. Lang naman suotin mo yung mga jeans mo galing Pinas. So, natural, bibigyan ka nila ng malalaking damit. So, ayun, totoo yun. Pero yung mga personal needs, magbili na lang kayo. Like, for example, toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo. Yung mga needs talaga. Then, pag nagsahod na kayo, after ng 1 month, and kung kuripot si amo sa pagkain, tinitipid kayo, is yun, magbili na kayo ng cookies, ng Indomie, ng iba pa na pantawid gutom, biskwit, kape, sa mga mahilig magkape, baka nervousin kayo. So, yun ang mga bilhin nyo, yung mga pinaka-importante ang bilhin. And after nun, hindi naman talaga maubos agad-agad yan. Basta lang, lang tawag doon? Para-paraan ng mga kabayan na itawid nyo yung 2 years. Kung okay naman yung amo nyo, yun na lang yung technique, yun ang paraan ninyo. Para kung magugutumin kayo, o pa man, is may makain kayo. O tatanong nyo, ano yung Indomie? Tawag doon Maggi. Sa Pinas. Lucky Me. Pansit Canton. Yun ang Indomie dito. So, thank you for listening and thank you for watching my vlog. Thank you for sa mga subscribe ko, maraming salamat sa mga bago kong subscriber. Next time, i-shoutout ko na kayo dahil nakalimutan kong mag-list down ng i-shoutout ko. So, i-shoutout ko kayo next time sa mga new subscribe ko. Maraming salamat and more subscribers to come. Kung bago pa lamang kayo dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para more chikaan tayo. This is Grebonet and welcome to my Cheese Mix Chicks Master Vlog. Sayonara!